Kumusta, magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito ay nagpapa-harvest po tayo ng ating mga kamatis kasi nag-umpisa na po itong mga may hinog mga ka-farmers, no? Yan, may mga hinog na ang ating kamatis, kaya nga pinapapitas na po natin ang hinog. Tapos napakadaming bunga na ito sa ilalim nating makikita. Ayan, oh. Yan ang mga bunga ng ating kamatis. Tapos ang mga na-harvest na mga bunga, ayan, napakaganda. Pagdating sa tanawan daw, pangit to, okay lang. Hindi nako, pangit. So yun po mga ka-farmers, oh, ang mga bunga sa ating kamatis na ating pipitasan ngayon. Napakaganda nga ang tingnan, napakadami pa. So nakaupo ako para maipapasilip ko sa inyo. Pag tumaya ako mga ka-farmers, hindi natin makikita, no, ang bunga ng ating mga kamatis. Ayan, oh. Ganyan lang ating makikita. Yan, oh. Kaliwat kanan ang bunga, oh. Grabing bunga. So yun ang ating pinapapitasan. Dahil po sila nag-harvest mga ka-farmers. Kuha nang natagak dyan. Kanina ni dyan, o, doon ay duha dyan, o. Kita kayo magpulak yung kuha dyan, anak. Na, po. Kanang nangahagbong sa kontra. Kanang nga igo sa itong hose. So, hindi natapos mga ka-farmers ang pagdilig namin ng tubig dahil lubog na po si haring araw. So, ayan po, no, ang ating pinapapates ngayon. So yung hinugin lang ang pinapakuha natin kasi kinakain ng ibon, yung ibong nakatira sa mga niyog, yung mga maliliit, kinakagat po nila ang mga bunga, kaya nga pinapakuha na lang natin. Sa Bisaya pa, langgam, gikaon sa langgam ang mga bunga sa among kamatis. Tikday na nawiw. So ganito lang mga ka-farmers, no, mag-harvest. So ang pinapa-harvest natin, uulitin ko, yung hinog lang. So yun po ang ating first harvest mga ka-farmers sa ating kamatis na ang variety ay Diamante Max F1 ng Swiss Seeds Company. Okay, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, alam kong namong problema ang mga kaibigan nating mga farmers, no, sa mga talbos po ng kanilang mga kamatis kasi sabi nila ay nangungulot. So ang tanong nila mga ka-farmers, ano daw ang ginagamit natin sa ating mga kamatis. Okay, so mga ka-farmers, ang pagkulot po ng mga talbos ng ating mga kamatis, ng ating mga talong, o yung tinatawag nating pamamarako sa ampalaya, ay ano po sila mga ka-farmers, may insekto po sila. So kaya nanangulot mga ka-farmers, baka inaatake po ng mga suwing ang saking insect. Ano po ba sila? So alamin natin sa ating kwentuhan ngayong hapon. Ang mga suwing ang saking insect mga ka-farmers tulad ng whitefly, okay, yung broad mite, thrips, mga aphids, sila po ang mga infesting insekto na kung sa talong mga ka-farmers na sinisip-sip nila ang katas sa mga dahon, ganun pa man sa ating ampalaya at kamatis, kaya ngay nangungulot, may nalaglag, kaya ngay nangungulot. So ano po ba ang ating ginagamit? So ang ginagamit natin mga ka-farmers na insecticide sa mga kulot po ng talbos ng ating ampalaya, kamatis at talong, ay nagamit lang po tayo, no, ng Vinivia. Tapos in-alternate natin ang Kutitsu para po sa mga sucking, ang swing insect mga ka-farmers na umaatake sa ilalim po ng ating dahon ng mga talong, kamatis at ampalaya. So lalo na pag may mga whitefly mga ka-farmers, madali lang po ang pagkalat o pag-spread ng mga nangungulot ng talbos sa kamatis.
Okay, so yung ating kamatis mga ka-farmers, kita naman natin, no. Ano po, medyo wala naman po tayong papansin na mga kulot, no. So maganda. Kaya maganda ang mga bunga. So pag halimbawa ay napapasukan po ng tinatawag nating yellow mosaic disease ang ating talong, or pamamarako ang ating ampalaya, or pangungulot ng talbos ng ating kamatis, mag-spray muna tayo una Vinivia bago ang atal. Ang atal mga ka-farmers ay isa po siyang herbal. Isa po siyang produkto na virus transmitted. So kung halimbawa ay natatamaan ng virus ang inyong halamang pananim, madali lang po mga ka-farmers na makaka-recover. So yun lang ang ating ginagamit tungkol po, no, sa mga nangungulot na talbos. Bahini na diri daw mga hagbong. Arma sudlan pa. Hagbong na po. So nas kawiwiw. Yan mga ka-farmers. Dini nakasuot sa kawiwiw, oh. So di bale mga farmers, mura lang ang presyo. No, sanay na tayo diyan mga ka-farmers. Kasi 'yon po ang katotohanan. Pag ang farmers ay umunaani, bigla lang bumaba. Lalo na sa mga kapatiran nating mga magsasaka, magtatanim ng sibuyas. Sobrang kawawa po kasi napakalaki ang gasto. Kung saan may ani na sila, yan dagsaan ang pagdating ng mga imported galing India, galing China. So yan, kawawa na tayo mga ka-farmers kung magpatuloy ang ganyang ano po sitwasyon. Lalo tayong kawawang mga farmers. Okay lang naman mga ka-farmers, no? Pag magtanim lang tayo, halimbawa nasa bukid tayo, magtanim lang tayo ng palay, magtanim lang tayo ng mais, hindi tayo magugutom. Yung time na nagka-pandemya mga ka-farmers, wala kaming problema sa pagkain, pera lang ang wala namin. Kasi sa probinsya, marami kaming tanim. May mga saging, may mga kapunti, may mga bulinghoy, may palay, may mais. So ang wala namin doon mga ka-farmers, pera lang. Pero kung pag-usapan ulam, marami kaming manok, may mga alagang baboy. Tapos may mga fish pan pa kami sa tilapia. Walang problema. Pera lang ang wala mga ka-farmers, kaya lumipat kami sa ibang lugar para makahanap ng pera. Ganun pa man din, napakamura ang presyo. Kahit sobra pandami ang bunga sa ating kamatis, tulad ng ating nakikita nito, oh. Yan, oh, grabe buong kamatis mga ka-farmers. Nakalapitan sa mga, nakakatuwang tingnan. Yan ang mga gubong kumpul-kumpul. Da, butang largo sulod sa karton, no? Sa lupin ba? Ha? Wintarong ka. Pwede nga sa sinta. Ako na nang hinog ay baligya ay puntong uban diha. Na naman ta diri, oh. Yan. 30 kilos diyan pag mapuno. Yan, 30 kilos yan. Medyo hilawin mga ka-farmers. Kasi yun po ang magandang harvest. Yan. Hindi tayo mahiya pagdating sa market. Kahit sinabi ng ating mga kaibigan, maganda lang dito pagdating sa tanawan ay pangit. Kasi ang tanawan mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Maraming ano dyan. Kung halimbawa, kagaya sa sibuyas, 10 kilos. Pero pag ilagay mo sa timbangan ay 8.4 lang. Ay talong 10 kilos daw. Pag ilagay mo sa timbangan 9.5 lang. Pag kami ang magdala mga ka-farmers, sinadya namin maglabis, no? Ng kahit 1/4 basta hindi bumaba sa 10 kilo. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers ang i-share at naibahagi ko sa inyo patungkol dyan. Yan, pinapakuha po natin ang hinog lang. Okay, so yun lang siguro ng mga ka-farmers, oh. Silang nag-harvest, meron sila 5 dyan. Kasi ang iba ay pinapadilig natin ng
tubig sa bago nating tanim na kamatis at saka ampalaya. Kasi ang ating ampalaya mga ka-farmers, walang beses na natin napipitasan. Tapos ang ating kamatis first harvest pa ngayon. Kaya meron na tayong bagong tanim na kamatis at meron naman po ding ampalaya. So ito ang ating bagong tanim na ampalaya, oh. Nasa ilalim po ng ating mga puno ng kamatis. Dito sa kabila meron din. Ayan. Yan mga ka-farmers, oh. Then so may natanim na to ng ampalaya para may pang-crop protection tayo. Yan, may tanim yan, oh. Nakatago lang sila ng dahon. Yan ang aming na-harvest. Okay, so bago tayo magtapos sa ating pag-share ng update sa ating kamatis na pinipitasan ngayon, mami galad shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang asawang pagsuporta, maraming salamat po mga ka-farmers. Kung wala po kayo, hindi tayo makakaabot ng 15k no subscriber o road to 50k followers kung wala kayo. So sa inyong lahat mga ka-farmers, sa inyong patutuloy na panood ng ating mga video, maraming salamat po. So ngayon kita nyo ang ating mga taong nagdidilig. Ayan. So meron tayong tatlo din sa kamatis. Dahil may tangke ito mga ka-farmers. Napilo. Patay na Jay, naguyod Jay, nakuan. So yun, nagdidilig po sila. Kasi yan ang ating unang tanim mga ka-farmers na ampalaya. So ito na naman ang ating papadilig. Anuhan po bukas ng fertilizer. Naigo sa hosteria na bali. So malapad na ang mga dahon nila. Okay, so sa inyo lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.